Ito ay dahon ng kangkong. 11 pesos lang kada kilo. Ngunit ginawa itong 1 milyong pisong negosyo ng batang estudyante na taga Cavite. Paano niya ito nagawa? Sa video na ito i-breakdown ko ang mga sangkap kung paano naging milyonaryo si Josh Mojica sa pamamagitan ng pagbebenta ng kangkong chips. Oo, tama ang narinig mo, kangkong chips. Iba ang naging ideya ni Josh. Ginawa niyang malutong at masarap na merienda ang kangkong na ibinebenta niya online at inihahatid sa buong bansa. Ginawa niya ang lahat sa panimulang kapital na 3,000 pesos lamang. Ngunit bago natin simulan, alamin natin kung paano niya naisip ang ideyang ito. Paano niya ginawang mapagkakakitaan ang isang simpleng gulay? At ano ang 4 na sangkap na nag-ambag sa kanyang tagumpay? Ang unang sangkap ay makabagong ideya. Nakagawa si Josh ng isang natatanging produkto na may mataas na demand at mababang kompetisyon. Ang mga kangkong chips ay hindi isang bagay na madali mong mahahanap sa merkado, at mayroon silang novelty factor na nakakaakit ng mga customer. Tulad ng pagiging masustansya, vegan-friendly, at abot kaya. Ipinakilala din ni Josh ang kanyang produkto tulad ng iba pang merienda sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang lasa. Gumawa rin siya ng kaakit-akit na pangalan at logo para sa kanyang brand. Ngunit paano niya naisip ang ideyang ito? At nagsimula ang lahat nang dumalo siya sa birthday party ng kanyang lolo noong May 2021. Nagluto ng kangkong chips ang kanyang tita bilang merienda at namangha si Josh sa sarap ng mga ito. Naisipan niyang ibenta ang mga ito sa Facebook at nakakuha siya ng isang tapat na customer na regular na nag-o-order. Narito ang isang clip ni Josh na nagpapaliwanag kung paano niya nakuha ang ideya. I had the idea of selling crispy kangkong from my tita kasi siya po yung may recipe ng crispy kangkong sa amin. Pero hindi po niya ginagawang business. Parang pangkain lang sa bahay. Ako lang po yung nag-formulate na ilagay siya sa packaging. Gawin siya as a brand para ma-market ko po sa social media. Kaya nakita ng batang ito ang isang pagkakataon at ginawa itong ideya sa negosyo. Hindi siya natakot sumubok ng bago at kakaiba. Hindi siya nalilimitahan ng mga karaniwang gamit ng kangkong. Nagawa niyang magpabago at lumikha ng halaga mula sa isang simpleng gulay. Ang pangalawang sangkap ay marketing. Ginamit ni Josh ang social media para i-market ang kanyang produkto at maabot ang kanyang target audience. Nagpo-post siya ng mga larawan at video ng kanyang produkto sa Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube, kung saan nakakuha siya ng libu-libong followers at customer. Gumawa din siya ng website at online store para mas madaling mag-order ang mga tao. Gumamit siya ng mga hashtag, keyword, at tag para i-optimize ang kanyang mga post para sa mga algorithm at pataasin ang kanyang visibility. Nakipag-ugnayan din siya sa kanyang audience sa pamamagitan ng pagsagot sa mga komento, pagsagot sa mga tanong, at paghingi ng feedback. Ngunit paano niya natutunan kung paano mabisang i-market ang kanyang produkto? Well, si Josh ay isang self-taught marketer na natuto sa panonood ng iba pang matagumpay na negosyante at pagbabasa ng mga libro. Nag-eksperimento rin siya sa iba't ibang estratehiya at pamamaraan upang makita kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang produkto at audience. Narito ang isang clip ni Josh na nagbabahagi ng ilan sa kanyang mga tip at mindset sa negosyo. Ang mindset po ng isang businessman na napansin ko, siguro they're not quitters. They make sure na meron sila, nagde-develop sila ng high income skill para bago sila mag-business. Kasi karamihan po sa atin ngayon, nagkaroon po ng culture na parang kapag negosyante ka, maangas ka. Ngayon, I want to address that po na hindi porket negosyante ka, maangas ka. Dapat hanapin mo talaga kung saan ka magaling. Kaya nagawang gamitin ni Josh ang social media para i-market ang kanyang produkto at palakihin ang kanyang customer base. Hindi siya natakot na matuto mula sa iba at gamitin ang kanyang natutunan. Hindi siya nalilimitahan ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon o karanasan sa marketing. Nagawa niyang i-market ang kanyang produkto ng mabisa at mahusay. Ang pangatlong sangkap ay kalidad. Nagawa ni Josh Mojica na magbigay ng kalidad at halaga sa kanyang mga customer at bumuo ng tiwala at katapatan. Sinisigurado niyang sariwa, malutong, malasa at punong-puno ang kanyang kangkong chips. Nagdagdag din siya ng mga personal touch sa kanyang mga order, tulad ng mga handwritten notes, sticker, at freebies.
Nangungulekta din siya ng mga testimonial at review mula sa kanyang mga customer at ipinopost ang mga ito sa kanyang mga social media account para ipakita ang social proof at kredibilidad. Ngunit paano niya natiyak ang kalidad ng kanyang produkto at serbisyo? Well, ang ating batang entrepreneur ay isang perfectionist na binibigyang pansin ang bawat detalye ng kanyang negosyo. Nakikinig din siya sa feedback at mungkahi ng kanyang mga customer at gumagawa ng mga improvement. Narito ang isang video clip ni Josh Mojica kung paano niya kabisado ang kanyang negosyo para mapanatili ang kalidad ng kanyang produkto at serbisyo. Ipitas po nila yung mga kakpo para po sa cleaning. Sa washing. How about it? Yun. Tapos anong number 2? Sa washing po sa then dito po next is pa-flour na po natin siya. Ito na. Yes. Pina-flour na natin, no? And Then pupunta po siya sa mga kagaya po ni ate dito po. Siya po yung kukuha ng mga trays para siya yung magdidit sa color. ano na mangyayari? Then for drying na po siya. Dito na po nakaset yung mga chip para matanggal po yung excess oil. Ito na po, dito po sinisip. Ayan, dito sinisil. Kaya nagawa ni Josh na magbigay ng kalidad at halaga sa kanyang mga customer at bumuo ng tiwala at katapatan. Hindi siya natakot na mamuhunan sa kanyang produkto at serbisyo. Hindi niya nalilimitahan ng kanyang budget. Nagawa niyang magbigay ng kalidad at halaga sa kanyang mga customer ng higit sa kanilang mga inaasahan. Ang pang-apat na sangkap ay passion. Nagawa ni Josh na maging masigasig at determinado tungkol sa kanyang negosyo at hindi hinayaang pigilan siya ng mga distractions. Sinimulan niya ang kanyang negosyo bilang isang libangan, ngunit napag-isipan niya na mayroon siyang potensyal na palakihin ito. Nagpasya siyang mag-focus sa kanyang negosyo at isantabi ang kanyang mga video games at iba pang libangan. Hinarap din niya ang mga hamon tulad ng kakulangan sa kagamitan, materyales, space, at manpower, ngunit hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang ipon para ipuhunan sa pagpapalago at pag-unlad ng negosyo. Natuto rin siya sa kanyang mga pagkakamali at pinagbuti ang kanyang mga proseso. Ngunit ano ang nagmotivate sa kanya na maging masigasig at determinado sa kanyang negosyo? Naging inspirasyon ni Josh ang kanyang lolo na nagpalaki sa kanya na pumanaw noong June 2021. Ang kanyang lolo ang nagbigay sa kanya ng motivation nang sinabihan siya na huwag mag-settle ng mababa sa buhay. Nagpasya si Josh na parangalan ang memorya ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pagpupursige sa kanyang negosyo ng may passion at determinasyon. Narito ang isang clip ni Josh Mojica na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa kanyang lolo. Dumating po yung turning point ng buhay ko na mula po nung may narinig po akong salita galing kay dad. Sabi po niya sa akin, alam mo ba Jello na hindi madali ang buhay, kala mo ba? Kaya huwag mong babaan ang pangarap. Kasi madali ang buhay, kaya huwag mo kilingin ang maging madali. Kailangan magpursige ka, kailangan paghirapan mo. Kinabukasan po after nun, po ako sa computer ko. Sigawa po ako ng logo. Tinapos ko po yung logo ng isang araw. Kinabukasan po, bumili po ako ng packaging. Bumili po ako ng ingredients. Sinimulan ko po talaga siya from scratch. Kung magkano yung pera ko, pinagkasya ko further. Kaya nagawa ni Josh na maging masigasig at determinado tungkol sa kanyang negosyo at hindi hinayaan ang mga distractions na pigilan siya. Hindi siya natakot na ituloy ang kanyang pangarap at magsumikap para dito. Hindi siya nalimitahan ng kanyang edad o kalagayan. Nagawa niyang maging masigasig at determinado tungkol sa kanyang negosyo at makamit ang kanyang mga pangarap. At ito ang 4 na sangkap ng tagumpay ni Josh Mojica para maging milyonaryo: makabagong ideya, marketing, kalidad at passion. Ang tagumpay ni Josh ay hindi lang dahil naging viral at sikat siya dahil kay Senator Ping Lacson at sa kanyang mga interview. Bagamat totoo na nakatulong ang senador sa pamamagitan ng pag-order ng ilang daang pack ng kangkong chips at pag-promote ng kanyang produkto sa social media, ipinakita rin ni Mojica ang kanyang sariling initiative, pagkamalikhain, at tiyaga sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Sa makatuwid, nararapat na bigyan ng kredito si Mojica para sa kanyang pagsusumikap at determinasyon na makamit ang kanyang mga pangarap. Ang resulta sa kanyang mga diskarte ay kamangha-mangha. Dahil sa loob lang ng 1 taon, bago siya mag-18 years old, kinita niya ang kanyang unang 1 milyong piso. At ngayon ay nasa daan-daang libong piso na ang kanyang monthly income. Nakapagpatayo na siya ng 3-story na pabrika, nakabili ng van, at may 100 empleyado na karamihan ay taga Cavite.
Mayroon din siyang libu-libong tapat na customer at reseller na nagmamahal sa kanyang produkto at sumusuporta sa kanyang negosyo. Ang kanyang mga followers at fans ay humahanga sa kanyang kwento at tagumpay. Nagbigay din siya ng positibong epekto sa komunidad at lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho, pagtulong sa iba na nangangailangan, at pagbibigay inspirasyon sa mga batang negosyante. Ano ang tingin mo kay Josh Mojica at sa kanyang negosyong Kangkong Chip? At huwag kalimutan mag-iwan ng comment sa comment section.